Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katotohanan at kasinungalingan? Sa isang mundong pinaiikot ng salapi at kapangyarihan, may puwang pa ba para sa katarungan? Sabi nila, ang nakaraan ay dapat nang ibaon sa limot. Pero paano kung ang nakaraang iyon ay may dalang mga buhay na humihinga, mga pusong nasugatan, at isang sikretong kayang magpabagsak ng isang buong imperyo? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay ng pagtubos at hustisya. Ito ang kwento ni Bantugan at Lihim. Ang halimuyak ng katad mula sa mamahaling upuan ng kanyang itim na SUV ay napalitan ng sangsang ng nabubulok na basura nang buksan ni Bantugan Montesillo ang pinto ng sasakyan. Isang alon ng nakasusulasok na amoy at nakapapasong init ang sumalubong sa kanya. Tila isang sampal mula sa realidad na matagal na niyang tinatalikuran. Nakatayo sa gilid ng tambakan ng hininga, ang bundok ng basura na nagsisilbing tahanan at kabuhayan para sa daan-daang pamilya. Pakiramdam ni Bantugan ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang bansa. Ang kanyang planong bisitahin ang lugar para sa isang proyekto ng kanilang foundation ay tila isang magandang ideya lamang habang nasa loob siya ng malamig at komportabling opisina niya sa Makati. Ngunit ngayon, sa harap ng naglalakihang tumpok ng kalat, ang lahat ay parang isang pagkukunwari. Kasama ang ilang staff, nagsimula siyang maglakad papasok. Bawat hakbang niya sa putikang lupa ay tila may humihila sa kanya pababa. Ang suot niyang Italian leather shoes ay hindi na babagay sa lugar na yon, tulad din niya. Napapalibutan siya ng mga barong-barong na gawa sa pinagtagpit-tagping yero, karton at tarpaulin. May mga batang marurungis ang mukha na huminto sa paglalaro para titigan siya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang mga matatanda naman ay tila manhid na sa kanilang kalagayan. Ang kanilang mga mukha ay blanko, ang kanilang mga galaw ay mabagal at pagod. Napayukom siya ng kamao. Ang kumikinang niyang gintong relos ay tila isang insulto sa kahirapang nakikita niya. Ito ang mundo kung saan itinapon ang mga bagay na ayaw na ng mga taong tulad niya. At sa lugar na ito rin itinapon ang mga taong tila wala ng halaga sa lipunan. Sir Bantugan, dito po tayo, sabi ng isang social worker na gumigiya sa kanya. Dito po sa area na ito, kadalasang nagtatrabaho ang mga kababaihan. Itinuro nito ang isang malawak na bahagi ng tambakan kung saan abala ang maraming tao sa pagkakalkal at paghihiwa-hiwalay ng mga basura. Mga plastik sa isang tabi, mga bote sa kabila, mga bakal sa isa pa. Sa ilalim ng tirik na araw, ang bawat galaw nila ay tila isang pakikipaglaban para sa kakarampot na kikitain. Iginagala ni Bantugan ang kanyang paningin. Sinusubukang isapuso ang lahat. Ngunit isang pamilyar na anino ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang babae. Payat ang pangangatawan, balot ng maruming damit at may suot na salakot na yari sa lumang karton para protektahan ang sarili sa araw. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit may kung anong kakaiba sa kilos nito. Isang kumpas ng kamay, isang bahagyang pagtungo ng ulo, na tila matagal na niyang kabisado. Hindi. Imposible. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya maialis ang kanyang mga mata. Dahan-dahan itong humarap upang punasan ang pawis sa kanyang noo. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Bantugan ay huminto. Ang mukha nito'y manipis at sunog sa araw. May mga guhit na ng pagod at hirap sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng dumi at paghihirap, naroon pa rin ang mga matang iyon. Ang mga matang minsan niyang hinangaan dahil sa taglay nitong ningning. Mga matang puno ng pangarap. Isang alaala ang biglang sumiklab sa kanyang isipan. Isang hardin sa Hacienda del Silencio. Isang dalagitang may mahabang buhok at matamis na ngiti ang nag-aabot sa kanya ng isang baso ng malamig na tubig. Ang uniforme nito'y malinis. Ang kanyang tawa ay parang musika sa pandinig.
Lihim. Ang pangalang yon ay kusang lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na dala ng hangin, Lihim Paraiso, ang kanilang dating kasambahay. Ang dalagang bigla na lang nawala, pinaratang ang magnanakaw, at ipinatapon ng kanyang pamilya. Hindi siya makapaniwala. Ang lihim na kilala niya, ang anghel ng kanilang tahanan, ay narito ngayon sa gitna ng impyernong ito. Parang may sariling isip ang kanyang mga paa. Humakbang siya palapit. Hindi na pinansin ang mga taong nasa paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng iyon na muling yumuko para ipagpatuloy ang pagkakalkal. Lumapit pa siya. Ang tibok ng kanyang puso ay kumakarera. Ang bawat detalye ay nagpapatunay na hindi siya nagkakamali. Ang maliit na nunal sa gilid ng labi nito, ang paraan ng pagtali nito sa buhok. Lihim! Mas malakas na ang kanyang boses ngayon, sapat na para marinig ito. Ang babae ay natigilan. Ang mga balikat nito'y nanigas. Dahan-dahan, dahan-dahang lumingon ito. Ang mga mata nila'y nagtagpo. Sa mga mata ni Lihim, nakita ni Bantugan ang isang emosyong hindi niya mabasa. Pagkagulat na sinundan ng matinding takot. At pagkatapos ay isang malalim na sakit. Ang pagkilala ay dumaloy na parang kuryente sa pagitan nila. Binuka ni Lihim ang kanyang bibig para may sabihin, ngunit walang salitang lumabas. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay pumuti. At sa harap mismo ni Bantugan, ang payat niyang katawan ay bumagsak na parang isang basahan sa lupa. Isang matinis na boses ang gumising sa diwa ni Lihim. Isang boses na pilit niyang tinatakasan sa kanyang mga panaginip sa loob ng maraming taon. Magnanakaw, walang utang na loob. Sa kadiliman ng kanyang isip, muli niyang nakita ang malamig at mapanghusgang mga mata ni Doña Silvana Montesillo. Ang makikinis nitong mga daliri na may kumikinang na mga diamante ay nakaturo sa kanya. Ang kwintas na perlas na ipinamana sa kanya ng kanyang ina, ang tanging alaala na naiwan sa kanya ay hawak ng Donya, iwinawagayway na parang isang tropeo ng kanyang pagkakasala. Palayasin ang babaeng yan. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa sa pamamahay na ito. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na muling tumusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang magaspang na pagkakahawak ng mga gwardiya sa kanyang mga braso, ang pagkaladkad sa kanya palabas ng hasyenda, ang pagsara ng malaking bakal na tarangkahan sa kanyang likuran. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ang lugar na minsan niyang itinuring na tahanan. Napabalikwas ng bangon si Lihim, habol ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay ay agad na kinapa ang kanyang paligid. Hindi ito ang matigas at maalikabok na lupa ng kanyang barong-barong sa tambakan. Malambot na banig ang kanyang hinihigaan. Ang hangin ay hindi mabaho, bagkus ay may amoy ng sabon at gamot. Iginala niya ang kanyang mga mata. Nasa loob siya ng isang maliit, ngunit malinis na kwarto. May isang bintana, isang mesa, at 2 silya. At sa isang silya, tahimik na nakaupo ang isang lalaking naging dahilan ng kanyang masamang panaginip. Bantugan Montesillo. Ang pagkagulat ay napalitan ng matinding takot. Isang takot na tila ahas na gumapang mula sa kanyang sikmura paakyat sa kanyang lalamunan. Agad siyang napasigaw. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Sinag! Ulap! Nasaan ang mga anak ko? Napatayo si Bantugan. Itinaas ang 2 kamay na tila sumusuko. Lihim! Lihim! Kumalma ka. Ligtas sila. Nasa labas lang sila, kasama ng isang social worker. Binabantayan sila. Ngunit hindi napawi ng mga salita nito ang takot ni Lihim. Para sa kanya, ang isang Montesillo ay laging may dalang panganib. Ang mga alaala ng pang-aapi at kawalang katarungan ay bumalik na parang isang malakas na alon. Pinilit niyang tumayo,
Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang ilayo ang kanyang mga anak sa lalaking ito. Huwag kang lalapit sa akin. Nanginginig niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag. Hindi kita sasaktan, lihim. Nandito ako para tumulong. Tulungan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kailan pa natutong tumulong ang mga Montesillo sa mga taong tinapakan ninyo? Tapos na kayo sa amin. Itinapon niyo na kami. Bakit ka pa nandito? Sakto namang bumukas ang pinto. 2 maliliit na bata ang pumasok. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala. Inay! Sabay nilang sigaw. Sinag, ulap, mga anak ko. Yumuko si lihim at niyakap ng mahigpit ang kanyang kambal. Hinahalikan ng kanilang mga ulo na parang sa paggawa noon ay mapoprotektahan niya sila mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Tumingala si Sinag. Ang kanyang mga matang bilugan ay nagtatanong. Inay, sino po siya? Turo nito kay Bantugan. Hindi alam ni lihim ang isasagot. Paano niya ipapaliwanag kung sino ang lalaking ito? Ang anak ng mga taong sumira sa buhay niya? Ang kapatid ng hindi. Hindi niya kayang isipin. Tumayo si lihim, itinago ang mga anak sa kanyang likuran. Ang kanyang takot ay unti-unting nahaluan ng galit. Ang galit ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga supling. Lumapit si Bantugan. Maingat ang bawat hakbang. Mula sa kanyang wallet, kumuha siya ng isang makapal na pligo ng pera. Inilahad niya ito kay lihim. Tanggapin mo na ito, lihim, para makapagsimula kayo. Para sa mga bata, humanap kayo ng maayos na matitirhan. Bibigyan kita linggo-linggo. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis na kilos na kahit si lihim ay ikinagulat, hinablot niya ang pera at ibinato ito pabalik kay Bantugan. Nagkalat ang mga asul at lilang papel sa sahig, isang makulay na patunay ng insultong naramdaman niya. Hindi namin kailangan ng pera mo. Sigaw niya. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Akala niyo ba lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera ninyo? Ang dignidad ko? Ang nasirang buhay ko? Ang kapayapaan ng mga anak ko? Hindi! Hindi namin kailangan ng awa ninyo. Napatanga si Bantugan. Baka sa mukha niya ang pagkagulat. Umalis ka na. Pakiusap ni lihim. Mas mahina na ang boses ngayon. Pagod na sa pakikipaglaban. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Hayaan mo na kami. Nakikiusap ako sa iyo, Bantugan. Kalimutan mo nang nakita mo kami. Matagal na tumitig si Bantugan sa kanya. Pagkatapos ay sa 2 bata na takot na nakakapit sa palda niya. Isang emosyon ang dumaan sa mga mata nito. Isang halo ng awa, pagsisisi, at isang bagay na hindi maipaliwanag ni lihim. Tumango ito ng marahan. Yumuko siya para pulutin ang isang piraso ng pera, ngunit nagbago ang isip. Iniwan niya itong nakakalat sa sahig. Naglakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon. Hindi ko kayang iwan kayo rito, lihim. Hindi ko kayang kalimutan ang nakita ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na nagpadala ng kaba sa dibdib ni lihim. Babalik ako. At pagkatapos ay umalis na siya, iniwan si lihim na nanginginig. Yakap ang kanyang mga anak at napapaligiran ng perang simbolo ng nakaraang pilit niyang tinatakasan. Isang nakaraang ngayon ay nagbabantang muling bumalik. Habang papalayo ang SUV ni Bantugan mula sa tambakan ng hininga, ang imahe ni lihim na mahigpit na yumayakap sa kanyang mga anak ay tila isang litratong nakasunog sa kanyang isipan. Ang mga salitang binitiwan nito, puno ng galit, sakit, at pagtanggi, ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan, mas malakas pa kaysa sa tahimik na ugong ng makina. Hindi awa ang naramdaman niya, higit pa roon. Isang mabigat na responsibilidad, isang kasalanang hindi siya ang gumawa, ngunit tila siya ang dapat magbayad. Ang pera na ibinato nito pabalik sa kanya
ay hindi lang isang pagtanggi. Iyon ay isang pagpapamukha na ang sugat na nilikha ng kanyang pamilya ay hindi kayang paghilumin ng kahit anong halaga. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Bantugan Montesillo na wala siyang kapangyarihan. Pagdating niya sa kanyang penthouse unit sa Bonifacio Global City, ang karangyaan ng lugar, ang mga mamahaling painting, ang mga designer furniture, ang malawak na tanawin ng syudad ay tila nangungutya sa kanya. Paano niya masisikmurang matulog sa kanyang malambot na kama habang si Lihim at ang kanyang dalawang pamangkin, hindi niya pa alam ang katotohanan noon, ay natutulog sa gitna ng basura? Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant na si Leo. Leo, may ipapahanap ako sa'yo, sabi niya. Ang boses ay mariin at walang paligoy-ligoy. Kailangan ko ng isang maliit na apartment o condo unit, fully furnished. 2 kwarto, sa lugar na hindi gaanong kapansin-pansin. Pasig, Mandaluyong, kahit saan, basta't malinis at ligtas. Masusunod po, sir. Para kanino po ito, kung maaari kong malaman? Tanong ni Leo. Hindi na mahalaga. Ang pinakamahalaga, Leo, ay ito. I need this completely off the books. Walang paper trail na mag-uugnay sa akin o sa Montesillo Prime Holdings. Bayaran mo in cash for 6 months in advance. Use a proxy, na iintindihan mo ba? This is a matter of extreme confidentiality. Loud and clear, Sir Bantugan. Sagot ni Leo, na sanay na sa mga biglaang utos ng kanyang amo. Pagkatapos ng tawag, hindi pa rin mapakali si Bantugan. Ang bahay ay isang bagay. Ngunit ang mga bata, naalala niya ang manipis nilang damit at ang gutom sa kanilang mga mata. Nagbihis siya at muling lumabas. Sa loob ng isang department store, pakiramdam niya'y mas lalo siyang nawawala. Siya na kayang magpatakbo ng 1 bilyong pisong korporasyon ay hindi alam kung anong sukat ng sapatos ang para sa isang 5 taong gulang na bata. Dahan-dahan siyang naglakad sa children's section, pinagmamasdan ang mga hilera ng damit at laruan. Kumuha siya ng mga bestida para sa batang babae, mga t-shirt at shorts para sa batang lalaki. Kumuha siya ng mga manika, kotse-kotsehan at pangkulay. At kumuha rin siya ng gatas, bitamina at pagkain. Hindi niya tinitingnan ng presyo, basta't lahat ng sa tingin niya ay magbibigay ng kahit kaunting nangiti sa mga bata, inilalagay niya sa cart. Kinagabihan, dala-dala ang mga pinamili at ang susi sa isang maliit na apartment sa Mandaluyong, bumalik si Bantugan sa tambakan. Mas madilim, mas tahimik, at mas mapanganib ang lugar sa gabi. Sa tulong ng isang flashlight, tinahak niya ang pamilyar na daan patungo sa barong-barong ni Lihim. Naabutan niya itong nakaupo sa labas sa isang lumang bangkito, nakatanaw sa kawalan. Ang 2 bata ay mahimbing nang natutulog sa loob. Nang makita siya ni Lihim, agad na tumayo ito, handang magalit muli. Ngunit inunahan na siya ni Bantugan. Huwag kang mag-alala. Wala akong dalang pera, mahinahon niyang sabi. Itinuro niya ang mga paper bag na dala niya. Pagkain at damit lang to para sa mga bata. Hindi umimik si Lihim, ngunit ang tensyon sa kanyang mga balikat ay bahagyang nabawasan. Lihim, pakinggan mo ako. Pagpapatuloy ni Bantugan, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Pero isantabi mo muna yon. Hindi ito tungkol sa akin o sa pamilya ko. Hindi rin ito tungkol sa'yo. Tungkol ito sa kanila. Itinuro niya ang natutulog na mga bata sa loob. Anong klaseng kinabukasan ang maibibigay mo sa kanila dito? Isang buhay ng pagkakalkal sa basura? Ng pagkakasakit? Ng kawalan ng pag-asa? Bawat salita ni Bantugan ay parang isang matulis na patalim na tumatagos sa puso ni Lihim. Tumingin siya sa kanyang mga anak, ang kanyang sinag, ang kanyang ulap. Sila ang kanyang hininga, ang kanyang lahat. At alam niyang tama, si Bantugan. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, mga luhang matagal na niyang itinatago. Wala akong magagawa, mahina niyang sabi. Ito lang ang kaya kong ibigay.
Hindi totoo yan, sabi ni Bantugan. Lumapit ng isang hakbang. May magagawa ka at may magagawa ako. Hayaan mo akong tulungan ka, hindi dahil sa awa, kundi dahil ito ang tama. Hayaan mong bigyan natin sila ng pagkakataong mamuhay ng normal, malayo dito, malayo sa amin. Ibinigay niya ang susi kay Lihim. May isang lugar na naghihintay sa inyo. Ligtas, malinis, walang nakakaalam. Isang pagkakataon lang, Lihim, para sa kanila. Matagal na tinitigan ni Lihim ang susi sa kamay ni Bantugan. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa kanyang mga anak. Sa kanilang mga payapang mukha, nakita niya ang lahat ng kanyang mga pangarap. Sa huli, sa isang tahimik na pagtango, tinanggap niya ang susi. Ang kanyang pagsuko ay hindi para sa sarili, kundi para sa dalawang buhay na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang pride. Sa ilalim ng dilim ng gabi, tahimik nilang ginising ang mga bata at inilabas mula sa barong-barong, dala lamang ang isang maliit na bayong ng kanilang mga gamit. Habang naglalakbay sila papalayo sa tambakan ng hininga, sakay ng sasakyan ni Bantugan, isang katahimikan ang namayani, isang katahimikang puno ng takot, kawalan ng kasiguraduhan, ngunit may bahid din ng isang munting pag-asa. Biglang tumunog ang telepono ni Bantugan, sinira ang katahimikan. Tumingin siya sa screen. Nagliwanag doon ang pangalang Mommy. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Hello, Ma? Isang matamis at malambing na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na kayang magpakalma ng kahit sino. Ngunit para kay Bantugan ngayon, ito'y tunog ng isang babala. Anak, kumusta ka? Napatawag lang ako. Gabi na, nasaan ka? Tanong ni Silvana. Bago pa man makasagot si Bantugan, nagpatuloy ito sa isang tinig na tila naglalambing, ngunit may nakatagong yelo. May nagsabi kasi sa akin. Nakita ka raw malapit sa may tambakan kanina. May pinuntahan ka ba doon, Bantugan? Ang unang tunog na gumising kay Lihim sa kanyang bagong buhay ay hindi ang ugong ng mga truck ng basura o ang sigawan ng mga nagkakalkal. Ito ay ang halakhak ng kanyang mga anak. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita sina Sinag at Ulap na naglalaro sa ibabaw ng malambot na kama. Paulit-ulit na tumatalon at bumabagsak sa malinis at mabangong kumot. Ang sinag ng araw ay malayang pumapasok mula sa salaming bintana. Nililiwanagan ang kanilang mga mukhang walang bahid ng alikabok o putik. Inay, tingnan niyo po. Ang lambot! Sigaw ni Ulap, sabay bagsak muli sa kutsyon. At may tubig po sa pader. Hirit naman ni Sinag na ang tinutukoy ay ang shower sa banyo na labis niyang ikinamangha kahapon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang buhay, naligo sila sa malinis at maligamgam na tubig hanggang sa mangulubot ang kanilang mga daliri. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lihim. Ang makita silang masaya ay sapat na upang pawiin, kahit pansamantala, ang takot sa kanyang dibdib. Para sa kanila, ang apartment na ito ay isang paraiso. Ngunit para sa kanya, ito ay isang magandang kulungan. Isang gintong hawla. Bawat sulok ng lugar ay paalala na ang lahat ng ito ay galing sa isang Montesillo. Ang malambot na kama, ang masasarap na pagkain sa ref, ang mga bagong damit na suot ng kanyang mga anak, lahat ay may marka ng pamilyang sumira sa kanya. Tinanggap niya ito para sa kapakanan ni Sinag at Ulap, ngunit ang bawat araw ay isang pakikibaka sa pagitan ng pasasalamat at pag-aalala. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang yabag ng mga paa sa hallway, ang pagbukas ng elevator, ang katok sa kabilang pinto. Lahat ay nagdudulot ng kaba. Paano kung mahanap sila rito? Paano kung ang lahat ng ito ay isang bitag? Isang hapon, habang nagtutupi siya ng mga damit,
Biglang tumunog ang doorbell. Napatalon sa gulat si Lihim. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog na parang tambol. Agad niyang itinago sa kanyang likuran ang mga anak na nooy naglalaro sa sahig. Sino yon? Paano nalaman ng kung sino man na narito sila? Nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan siyang sumilip sa peephole. Nakita niya si Bantugan, nakatayo sa labas, may bitbit na ilang paper bag. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag, ngunit napalitan naman ito ng hiya at pagkailang. Binuksan niya ang pinto. Bantugan! Nauutal niyang sabi. Lihim! Bati nito. Isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Pasensya na kung naabala kita. Dala ko lang, mga groceries. Baka may kailangan kayo. Hindi alam ni Lihim ang sasabihin. Tumabi siya para padaanin ito. Si Bantugan ay tila naiilang din. Inilapag niya ang mga pinamili sa maliit na dining table. Ang dating amo at dating katulong ngayon ay magkaharap sa isang sitwasyong hindi nila parehong alam kung paano haharapin. Kamusta na kayo dito? Ang mga bata? Tanong ni Bantugan. Sinusubukang basagin ang katahimikan. Mabuti naman po, sir. Sagot ni Lihim. Ang salitang sir ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig dahil sa nakasanayan. Salamat dito sa lahat. Tumingin si Bantugan sa kanya. May lungkot sa mga mata. Huwag mo na akong tawaging sir, Lihim. Bantugan na lang. Tumangulang si Lihim. Habang inaayos niya ang mga pinamili, napansin niyang tila may malalim na iniisip si Bantugan. Paminsan-minsan, itong sumusulyap sa kanyang telepono. Ang noo ay nakakunot. Tila may isang bagay na bumabagabag dito na higit pa sa kanilang kalagayan. Ngunit hindi siya nagtanong. Wala siyang karapatan. Nang paalis na si Bantugan, muli itong nagsalita. Lihim, may itatanong sana ako tungkol sa pag-alis mo sa hasyenda noon. Nanigas si Lihim. Ang paksang pilit niyang iniiwasan. Sinabi nila, nagnakaw ka raw. Mahinang sabi ni Bantugan, tila nahihirapan ding bigkasin ang mga salita. Totoo ba yon? Umiling si Lihim. Isang luhang taksil ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi. Ang isang salitang yun ay sapat na. Nakita ni Bantugan ang katotohanan sa kanyang mga mata. Tumango ito, isang bagong determinasyon ang mababasa sa kanyang mukha. Salamat. Mag-iingat kayo palagi. At umalis na ito. Naiwan si Lihim na tulala. Ang pagdalaw ni Bantugan ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Kinagabihan, habang nililinis niya ang mga drawer sa kusina para paglagyan ng mga bagong gamit, may nakita siyang isang lumang dyaryo na ginawang sapin. Luma na ito at naninilaw. Aalisin na sana niya ito para itapon ng isang larawan ang kumuha ng kanyang pansin. Isang pamilyar na mukha. Isang ngiting kay tagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiting nagdudulot pa rin ng matinding kirot sa kanyang puso. Ang headline ay nakasulat sa malalaking titik. Tagapagmana ng Montesillo, patay sa isang car accident. At sa ilalim nito, ang pangalan, Kislap Montesillo. Bumagsak ang dyaryo mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga pader ng kanyang gintong hawla ay nagsimulang gumuho. Ang lahat ng sakit, lahat ng pighati, lahat ng luhang hindi niya iniyak sa loob ng 6 na taon ay biglang bumuhos. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang sarili at humagulgol ng walang tunog. Ang alaala ng huling gabi na nakita niya si Kislap, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga pangarap para sa kanila, ay bumalik at walang awang dinurog ang kanyang puso. Ang hapunan sa Hacienda del Silencio ay laging isang formal na ritual. Ang mahabang lamesa na gawa sa nara ay laging puno ng mga pinakamasasarap na pagkain. Ang mga kubyertos na pilak ay kumikinang sa ilalim ng aranyang kristal at ang katahimikan ay halos nabibingi. Ngunit para kay Bantugan ngayong gabi, ang katahimikan ay hindi payapa.
Ito ay mabigat at puno ng mga lihim. "You've been quiet, anak," puna ni Silvana, ang kanyang ina, habang marahan nitong hinihiwa ang kanyang steak. Ang kanyang boses, gaya ng dati, ay malambing ngunit may talim na kayang humiwa ng mas malalim kaysa sa hawak niyang kutsilyo. "May gumugulo ba sa isip mo sa kumpanya?" Umiling si Bantugan at pilit nang ngumiti. "Wala po, ma. Pagod lang siguro sa trabaho." Isang kasinungalingan. Ang isip niya ay wala sa trabaho, kundi nasa isang maliit na apartment sa Mandaluyong. Nasa isang babaeng may mga matang puno ng sakit at sa dalawang batang hindi niya pa lubos na kilala. "Mabuti kung ganoon," sabi naman ng kanyang ama, si Gahom, na nasa kabilang dulo ng lamesa. Bihira itong magsalita, ngunit kapag nagsalita ito, ang bawat salita ay may bigat ng isang utos. Ang isang Montesillo ay hindi nagpapadala sa pagod. Muling nagsalita si Silvana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Bantugan, tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. "I'm just worried, son." Minsan, ang sobrang kabaitan ay nagiging kapahamakan, lalo na kung ang kabaitang iyan ay inilalaan sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang mga salita ay tila isang patagong babala. Ramdam ni Bantugan ang pag-init ng kanyang mga tainga. Alam niyang may alam sila. Ngunit paano? "Ano po ang ibig niyong sabihin, ma?" Ngumiti lamang ang kanyang ina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Wala naman. Paalala lang ng isang ina. Be careful where you invest your kindness, Bantugan. Baka sa huli, ikaw pa ang malugi." Pagkatapos ng hapunan, nagkulong si Bantugan sa kanyang dating silid sa hasyenda. Ang bawat sulok ng kwarto ay puno ng alaala. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay nababahiran na ng pagdududa. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa private investigator na inupahan niya. "Sir, update po sa pinapaimbestigahan nyo. Walang anumang police record o blotter tungkol sa kasong pagnanakaw laban kay Lihim Paraiso." Tinanong ko rin ang ilang dating kasamahan niya. Walang nakakaalam sa detalye. Tila bigla na lang siyang pinatalsik. Binasa ni Bantugan ang mensahe ng paulit-ulit. Walang record. Kung talagang nagnakaw ito ng mamahaling alahas, hindi ba't dapat ay may kaso? Bakit tila isinikreto ang lahat? Isa pang mensahe ang pumasok. "Dagdag na impormasyon, sir. Ang dating mayordomo ng hasyenda, si Mang Celso, ay nag-resign 1 linggo lamang matapos paalisin si Lihim. Tila biglaan daw ang pag-alis. Nakatira na ngayon sa probinsya niya sa Batangas." Ang pangalan ni Mang Celso ay nagpabalik ng isang alaala. Isang masayang alaala. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang hapon noong sila'y mga bata pa. Ang malawak na hardin ng hasyenda ang kanilang palaruan. Sila ng kanyang kuya Kislap at si Lihim na kasing edad lang nila. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Ang boses ng kanyang kuya Kislap ang umaalingaw-ngaw. Siya ang taya. Nagtago si Bantugan sa likod ng malaking puno ng mangga. Nakita niya si Lihim na tumakbo papunta sa may mga halamanan ng rosas. Ang tawa nito ay malutong at masaya. Nahanap agad siya ni Kislap, pero si Lihim hindi. Inabot sila ng ilang minuto. Sa huli, nakita ni Bantugan na naglalakad si Kislap papunta sa halamanan na parang alam na alam nito kung saan hahanapin ang dalaga. May ibinulong ito kay Lihim. Nakita niya ang pagngiti nilang dalawa. Isang ngiting tila may sarili silang mundo. Noon, para sa batang si Bantugan, laro lang ang lahat. Ngunit ngayon, habang inaalala niya, tila may mas malalim na kahulugan ang mga titigan at ngiting iyon. Napatingin si Bantugan sa isang silver-framed na litrato sa kanyang bedside table. Ang litrato ng kanyang kuya Kislap. Ang gwapo nitong mukha, ang ngiti nitong laging nagbibigay buhay sa buong hasyenda.
Ang kuya niyang laging nariyan para sa kanya na bigla na lang kinuha ng isang aksidente. Tinitigan niya ang litrato at isang tanong ang nabuo sa kanyang isip. Kuya, may alam ka ba rito? Ano ba talaga ang nangyari noon? Ang pag-iisip niya ay pinutol ng pagtunog ng kanyang telepono. Hindi text message, isang tawag. Mula sa kanyang ama. Bihira itong tumawag ng direkta. Kinabahan siya. Dad? Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang emosyon, ngunit puno ng hindi matatawarang kapangyarihan. Alam kong itinatago mo ang babaeng yon, Bantugan. Walang tanong. Isang direktang pahayag. Nanlamig ang buong katawan ni Bantugan. Itigil mo na yan bago pa mahuli ang lahat. Pagpapatuloy ni Gahom, ang kanyang boses ay tila isang bakal na humahampas. Hindi mo alam kung ano ang kinakalaban mo. Ang babala ni Gahom Montesillo ay umalingaw-ngaw sa isip ni Bantugan na parang isang basag na kampana. Hindi mo alam kung ano ang kinakalaban mo, ngunit mali ang kanyang ama. Ngayon, mas determinado siyang alamin. Walang pag-aalinlangan, minaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa Mandaluyong. Hindi na siya kumatok ng marahan. Ang kanyang mga kamao ay malakas na dumagundong sa pinto, dala ang bigat ng kanyang mga tanong at lumalaking takot. Binuksan ni Lihim ang pinto. Bakas pa sa kanyang namumugtong mga mata ang pag-iyak. Nang makita ang determinadong mukha ni Bantugan, agad siyang kinabahan. Bantugan, anong ginagawa mo rito? Gabi na. Hindi niya pinansin ang tanong. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa lumang dyaryo na nakakalat pa rin sa sahig. Ang nakangiting mukha ng kanyang kapatid ay tila nakatingin sa kanya mula sa nakaraan. Pumasok siya sa loob. Nakita mo na pala, sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Tinuro niya ang dyaryo. Si Kuya Kislap, ano ang kaugnayan niya sa iyo, Lihim? Higit pa sa isang kaibigan. Alam ko. Umiling si Lihim. Umatras ng isang hakbang. Wala. Nagkakamali ka, magkaibigan lang kami. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang desperadong pagtatangka na itago ang isang lihim na halos 6 na taon na niyang dinadala. Huwag ka nang magsinungaling. Medyo tumaas ang boses ni Bantugan. Ang kanyang pagtitimpi ay unti-unti nang nawawala. Naalala ko na ngayon. Ang mga sulyap ninyo sa isa't isa. Ang mga lihim ng ngiti. Ang pag-uusap ninyo sa hardin. At ang pag-alis mo. Nangyari yon 1 linggo lang matapos siyang mawala. Hinawakan ni Bantugan ang kanyang braso. Hindi mahigpit, ngunit sapat na para hindi ito makatakas. Lihim, nakikiusap ako. Tinawagan ako ni Papa. Binalaan niya ako. Alam niyang tinutulungan kita. May alam sila. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, hindi ko kayo mapoprotektahan. Ang salitang proteksyon, ang sumira sa lahat ng pader na itinayo ni Lihim sa paligid ng kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. Ang kanilang mga dibdib ay marahang tumataas baba. Sila ang kanyang mundo. At sila ngayon ang nasa panganib. Bigla siyang napahagulgol. Ang kanyang katawan ay nayanig sa bigat ng kanyang pighati. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang alin, Lihim? Sabihin mo sa akin? Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa nakaraan. Sa isang gabing maliwanag ang buwan, sa ilalim ng puno ng akasya, sa hardin ng hasyenda. Nagkita sila roon, gaya ng dati nilang ginagawa. Si Kislap, ang tagapagmanang mas pinili ang sining kaysa negosyo. Ang lalaking may mga matang, mas nangungusap pa kaysa sa kanyang mga labi. Hawak nito ang kanyang mga kamay. Itatakas kita rito, Lihim. Bulong ni Kislap. Ang kanyang hininga ay mainit sa gitna ng malamig na gabi. Pagkatapos kong kausapin sina Mama at Papa, aalis tayo. Magpapakalayo tayo.
bubuo tayo ng sarili nating paraiso, malayo sa kanila. Pero paano, Kislap? Hindi sila papayag. Sagot ni Lihim, ang puso'y puno ng pag-ibig at takot. Ngumiti si Kislap at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na ibon na inukit mula sa kahoy. Simple ngunit perpekto. Ito ang simbolo ng kalayaan natin. Lilipad tayo, mahal ko, mahal. At walang sino man ang makakapigil sa atin dahil dala mo na sa sinapupunan mo ang pinakamalaking dahilan para lumaban ako. Naputol ang alaala. Tumingin si Lihim kay Bantugan. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang isang maliit na baul at ilabas mula roon ang isang kupas ng panyo. Maingat niya itong binuksan. Sa loob nito, nakabalot ang isang maliit na ibong kahoy. Inilahad niya ito kay Bantugan. Ito lang ang natira sa akin mula sa kanya. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Hindi ko ninakaw ang kwintas ng mama mo. Pinaratangan lang nila ako. Pinalayas nila ako dahil may dala akong mas mabigat pa kaysa sa alahas. Bantugan? Si Kislap. Siya ang ama ng mga anak ko. Ang mga salita ay tila isang bombang sumabog sa katahimikan ng silid. Nabitawan ni Bantugan ang braso ni Lihim. Umatras siya, hindi makapaniwala. Tumingin siya kay Lihim pagkatapos sa isa natutulog na mga bata. Si Sinag na mayroong mga matang singkit kapag natutulog tulad ng kanyang kuya. Si Ulap na may maliit na gatla sa baba tulad ng kanyang kuya. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang galit ng kanyang mga magulang, ang biglaang pagkawala ni Lihim, ang kasinungalingan, ang pagbabanta. Noong gabing iyon, nanginginig ang boses ni Bantugan. Ang gabi bago ang aksidente. Sinabi mong kakausapin niya sina mama at papa? Tumango si Lihim. Ang luha ay patuloy sa pag-agos. Oo, puno siya ng pag-asa. Sinabi niyang ipaglalaban niya kami. Iyon na ang huling beses na nakita ko siyang buhay. Isang malamig at nakakakilabot na katotohanan ang gumapang sa buong pagkatao ni Bantugan. Isang katotohanang mas madilim at mas masahol pa kaysa sa lahat ng kanyang inaakala. Tumingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit. Kung ganon, bulong niya, ang bawat salita ay tila lason na lumalabas sa kanyang bibig. Ang aksidente ng kuya ko, humarap siya kay Lihim. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang halo ng pighati at nagbabagang galit. Hindi yon aksidente. Ang biyahe pabalik sa Hacienda del Silencio ay isang malabong memorya para kay Bantugan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga ugat ay litaw. Ang malakas na buhos ng ulan na humahampas sa windshield ng kanyang sasakyan ay walang-wala kumpara sa unos na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Poot, pagtataksil, isang sakit na napakalalim at napakatindi na tila unti-unting dinudurog ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang kuya Kislap, ang kanyang bayani, ang taong nagturo sa kanya kung paano maging mabuti, pinatay. Hindi ng isang aksidente, kundi ng isang plano. Isang malamig at kalkuladong plano na isinagawa ng mga taong dapat sanang magpoprotekta sa kanya. Ang sarili nilang mga magulang. Sa kanyang palad, nakakuyom ang maliit na ibong kahoy na gawa ni Kislap. Ang munting laruan na dapat sanang simbolo ng pag-asa at kalayaan ay isa na ngayong ebidensya ng isang karumaldumal na krimen. Hindi na siya nagabalang magdahan-dahan sa pagpasok sa malaking tarangkahan ng hasyenda. Ang gulong ng kanyang SUV ay halos gumiling sa mamahaling graba. Pabalagsak niyang isinara ang pinto ng sasakyan at tumakbo sa gitna ng ulan patungo sa malaking pinto ng mansyon.
Hindi na inalintana ang pagkabasa. Naabutan niya ang kanyang mga magulang sa granding sala, kalmado at tahimik, na tila naghihintay sa kanya. Si Silvana ay nagbabasa ng isang libro, habang si Gahom ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa nagngangalit na bagyo sa labas. Tila sila ang mata sa gitna ng unos, mapanlinlang na payapa. "Bantugan anak, basang-basa ka," sabi ni Silvana. Ibinaba ang kanyang libro, ang boses ay kalmado pa rin, ngunit hindi na kayang tumagos kay Bantugan ang pagkukunwaring iyon. Naglakad siya patungo sa mamahaling center table na gawa sa mahogany at sa isang mabilis na kilos, ibinagsak niya roon ang maliit na ibong kahoy. Ang tunog ng pagtama nito sa makintab na ibabaw ay umaling-ungaw sa buong silid, isang maliit na tunog na may dalang bigat ng isang buong katotohanan. "Ano yan?" tanong ni Gahom. Sa wakas ay lumingon mula sa bintana. Ang mukha ay walang emosyon. "Ang simbolo ng kalayaan na ipinangako ni Kuya Kislap kay Lihim," sagot ni Bantugan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Ang simbolo ng pamilyang bubuuin sana nila. Ang simbolo ng buhay na ninakaw ninyo sa kanila." Tiningnan ni Silvana ang ibon, pagkatapos ay tumingin kay Bantugan. Walang bakas ng gulat sa kanyang muka. Tanging isang malamig na pagre-resign. "Sinabi na niya sa'yo," sabi ni Silvana. "Hindi isang tanong, kundi isang kumpirmasyon." "Oo, at sinabi niya rin sa akin ang tungkol sa mga anak niya, ang mga pamangkin ko, ang sarili ninyong mga apo na hinayaan ninyong mabuhay sa basura." Sumabog na si Bantugan. "Bakit ma? Bakit pa?" "Dahil sa isang kasambahay, dahil sa kahihiyan. Ganoon na lang ba kababaw ang buhay ng sarili ninyong anak para sa inyo?" Tumayo si Silvana. Ang kanyang pagkakalmado ay naglaho, napalitan ng isang desperadong katwiran. "Hindi mo naiintindihan, Bantugan. Ginawa ko lang ang nararapat. Isang eskandalo ang idudulot niya sa pamilyang ito. Ang isang Montesillo, magpapakasal sa isang hamak na utusan, sisirain niya ang pangalan natin. Sisirain niya ang kinabukasan mo." Hinawakan nito ang kanyang pisngi. "Lahat ng ginawa ko para sa'yo, para sa hinaharap mo. Ikaw ang mas karapat-dapat na tagapagmana, hindi siya. Ikaw ang masunurin, ang matalino sa negosyo. Siya, pangarap lang ang dala niya." Itinabig ni Bantugan ang kamay ng kanyang ina na para siyang napapaso. Ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata nito ay hindi dalisay. Ito'y makasarili, nakakalason. "Pagmamahal ba ang tawag dyan?" Halos pabulong niyang sabi, puno ng pait. "Ang pumatay ng sariling anak para sa kapakanan ng isa pa? Mga halimaw kayo." Sa puntong iyon, humakbang si Gahom. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin sa buong silid. "Tumigil ka, Bantugan," sabi nito. Ang boses ay malamig at matigas na parang bakal. "Wala kang alam sa mga sakripisyong ginawa namin para itayo ang imperyong ito. Ang kuya mo ay isang kahinaan, isang emosyonal na pagkakamali. Itinama lang namin ang dapat itama." "Itinama?" Hindi makapaniwalang ulit ni Bantugan. "Kinitil ninyo ang buhay niya." Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Gahom, isang ngising nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Bantugan. "Patunayan mo." At doon, naintindihan ni Bantugan ang lahat. Ang perpektong krimen, walang ebidensya, walang saksi, tanging ang salita ng isang babaeng itinapon at ang alaala ng isang patay. "Kung ipagpapatuloy mo ang kahibangang ito," pagbabanta ni Gahom, "kung kakalabanin mo ang pamilyang ito, mawawala sa iyo ang lahat. Ang posisyon mo sa kumpanya, ang pera mo, ang pangalan mo. Ibabalik kita sa wala." Isang tawa ang kumawala kay Bantugan, isang tawang walang saya, puno ng sakit at realisasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang, hindi na bilang ina at ama, kundi bilang mga estranghero,
mga estrangherong may dugo sa kanilang mga kamay. Wala kayong kayang kunin sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado at matatag. Dahil ngayon ko lang nalaman na wala naman pala talaga akong pamilya. Dinampot niya ang ibong kahoy mula sa lamesa at mahigpit itong hinawakan. Kaya kunin ninyo na ang lahat, ang pera, ang kumpanya, ang maduming pangalan ninyo. Hindi ko kailangan ng mga yan. Humarap siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Hindi na sa galit, kundi sa isang bago at malinaw na layunin. Simula sa araw na ito, hindi na ako ang tagapagmana ninyo. Ako na ang magiging hustisya para kay Kuya Kislap at kay Lihim. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay isang pagputol sa kadenang nag-uugnay sa kanya sa mga ito. Iniwan niya sina Gahom at Silvana sa gitna ng kanilang malamig at tahimik na karangyaan habang siya ay lumabas pabalik sa gitna ng unos. Handa nang simula ng isang digmaang alam niyang sisira sa lahat. Ang umaga pagkatapos ng digmaan ay mapanlinlang na tahimik. Para kay Lihim, ang bawat segundo ng paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Magdamag siyang hindi nakatulog, yakap-yakap ang kanyang mga anak. Iniisip kung ano na ang nangyari kay Bantugan matapos itong umalis, dala ang galit at ang katotohanan. Sinubukan niyang tawagan ang numero nito, ngunit hindi ito sumasagot. Ang bawat hindi nasagot na tawag ay nagdaragdag sa bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. May nangyari na bang masama? Nagtagumpay ba siya? O tuluyan na siyang nilamon ng dilim na bumabalot sa pamilya Montesillo? Samantala, natuklasan ni Bantugan kung gaano kabilis at kalupit kumilos ang kanyang mga magulang. Ang salitang, mawawala sa iyo ang lahat, ay hindi lang pala isang pananakot. Ito ay isang pangako. Nasa isang coffee shop siya, sinusubukang tawagan ng kanyang abogado nang subukan niyang bayaran ang kanyang kape. "I'm sorry sir, decline po ang card ninyo," sabi ng barista. Sinubukan niya ang isa pang card. Declined. Isa pa. Declined. Lahat. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanya. Agad niyang tiningnan ang kanyang online banking app, ang kanyang personal at corporate accounts. Lahat ay may parehong status. Frozen. Isang tawag ang pumasok mula sa kanyang assistant na si Leo. "Sir Bantugan, anong nangyayari? Nakatanggap po ako ng memo mula sa board. You've been indefinitely suspended from your position as CEO, effective immediately." Ang pumirma po si Mr. Gahom Montesillo. Bumagsak ang mga balikat ni Bantugan. Ganito pala kabilis. Sa isang iglap, mula sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang CEO sa bansa, isa na lang siyang ordinaryong tao na walang access sa sarili niyang pera. Ipinakita ng kanyang ama kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan, ngunit hindi pa iyon ang pinakamasama. Ang tunay na takot ay sumalakay sa kanya nang maisip niya si Lihim at ang mga bata. Kung nagawa ito ng kanyang mga magulang sa kanya, ano ang kaya nilang gawin sa mga taong itinuturing nilang problema? Agad siyang sumakay ng taxi. Ang sarili niyang sasakyan ay nasa hasyenda pa at nagmamadaling pumunta sa apartment sa Mandaluyong. Bawat minuto ng biyahe ay parang isang oras. Ang bawat paghinto sa traffic ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Habang nasa taxi siya, sinubukan niyang tawagan si Lihim. Sa wakas, sumagot ito. "Bantugan, Diyos ko, ayos ka lang ba?" Bungad ni Lihim. Baka sa boses ang matinding pag-aalala. "Lihim, makinig ka." "Makinig," sabi ni Bantugan. Ang boses ay apurado. "Kailangan ninyong umalis dyan. Ngayon na. Mag-empake kayo ng ilang gamit. Papunta na ako. Susunduin ko kayo." "Bakit? Anong nangyari?" "Wala nang oras para magpaliwanag. Basta't maghanda kayo. Huwag kayong magbubukas ng pinto sa kahit sino maliban sa akin. Maliwanag?" Bago pa man makasagot si Lihim, naputol ang tawag.
Sa apartment na taranta si Lihim, ang takot na pilit niyang iwinawaksi ay nagbalik ng buong tindi. Ginawa niya ang sinabi ni Bantugan. Mabilis niyang inilagay sa isang bag ang ilang damit nila, ang gatas ng mga bata, at ang maliit na ibong kahoy. "Inay, saan po tayo pupunta?" tanong ni Sinag. Nakikita ang takot sa mukha ng ina. "Mamamamasyal lang tayo, anak." Pagsisinungaling ni Lihim, pinipilit ngumiti. Sakto namang may kumatok sa pinto. Isang malakas at nagmamadaling katok. Sa pag-aakalang si Bantugan na yon, mabilis niyang binuksan ang pinto. Ngunit hindi si Bantugan ang nasa labas. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na polo shirt. Matatangkad at malalaki ang katawan, ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang kanilang mga mata ay malamig. "Lihim Paraiso?" tanong ng isa. Napaatras si Lihim, itinago ang mga anak sa kanyang likuran. "Sa sino kayo?" Hindi sila sumagot. Humakbang sila papasok. Ang isa ay mabilis na kinuha ang bag na hawak ni Lihim, habang ang isa naman ay marahang hinawakan siya sa braso. "Pinapasundo na po kayo," sabi nito sa isang boses na hindi tumatanggap ng pagtutol. Sa parehong sandali, dumating ang taxi ni Bantugan sa harap ng apartment building. Nakita niya ang isang itim na van na walang plaka na nakaparada sa tapat. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang buong sistema. Tumakbo siya papasok ng lobby at sumakay sa elevator. At doon, sa hallway ng ika-14 na palapag, nakita niya ang pinakakinatatakutan niya. Si Lihim, hawak-hawak ng dalawang lalaki, habang pilit na kinukuha ang kanyang mga anak na umiyak na sa takot. "Bitiwan niyo siya!" sigaw ni Bantugan. Tumakbo siya palapit. Ngunit huli na ang lahat. Isa pang lalaki ang lumabas mula sa fire exit at hinarang siya. Mas malaki ito at halatang sanay sa labanan. Sinubukan ni Bantugan na lumaban, ngunit isang suntok lang sa tiyan ay sapat na para mapaluhod siya. Habol ang kanyang hininga. Mula sa kanyang kinasasadlakan, wala siyang magawa kundi panoorin ang pagkaladkad kay Lihim at sa mga bata papasok sa elevator. Ang huling nakita niya ay ang desperadong mga mata ni Lihim, mga matang puno ng takot at pagsisisi. Tila sinasabi ng mga matang yon na siya ang may kasalanan ng lahat. Nang makabangon siya at makarating sa apartment, wala ng tao. Bukas ang pinto. Tahimik ang paligid. Ang tanging naiwan sa sahig ay isang maliit na piraso ng papel. Isang sulat. Ang sulat kamay ni Lihim, nanginginig at tila minadali. "Bantugan, salamat sa lahat. Pero tama na. Itigil mo na ito. Kasalanan ko ang lahat. Kami ang problema. Kaya kami na ang lalayo. Huwag mo na kaming hanapin. Pakiusap." Gumuho ang mundo ni Bantugan. Nawala na sila. Ang huling koneksyon niya sa kanyang kapatid, ang tanging pag-asa niya para sa hustisya, ay naglaho na parang bula. Nawala sa kanya ang kanyang posisyon, ang kanyang pera, at na ngayon, ang mga taong ipinangako niyang poprotektahan. Napaluhod siya sa gitna ng walang laman na apartment. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Lahat ay nawala. Ang mga sumunod na araw para kay Bantugan ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang katahimikan sa loob ng apartment ay isang mabigat na kalaban. Bawat sulok ay sumisigaw sa alaala ni Lihim, Sinag at Ulap. Ang sulat na iniwan ni Lihim ay nasa kanyang bulsa, lukot na sa paulit-ulit na pagbasa. "Huwag mo na kaming hanapin." Ngunit paano niya gagawin yon? Iyon na lang ang tanging dahilan niya para bumangon. Pero paano siya lalaban kung wala na siyang armas? Ang kanyang pera ay wala na. Ang kanyang impluwensya ay naglaho. Isa na lamang siyang pangalan na walang kapangyarihan. Habang nakaupo sa dilim, pakiramdam niya'y nalulunod siya sa isang dagat ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang alaala ang biglang sumindi. Ang mensahe ng private investigator.
ang dating mayordomo, si Mang Celso. Nag-resign 1 linggo matapos paalisin si Lihim. Isang bagong lakas ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon pang isang tao. Isang taong nakasaksi sa lahat ng anino sa Hacienda del Silencio. Ang huling saksi. Kinabukasan, isinangla niya ang kanyang pinakamahal na relos, isang Patek Philippe na regalo ng kanyang ama noong kanyang kaarawan. Ang iron niya ay hindi nakalampas sa kanya. Ang simbolo ng kanyang buhay bilang isang Montesillo ang siyang gagamitin niya ngayon para wasakin ang pangalang iyon. Ang perang nakuha niya ay sapat na para sa pamasahe sa bus papuntang Batangas at ilang araw na pananatili. Dala ang isang maliit na bag at ang address na ibinigay ng investigator, naglakbay siya. Ang bawat kilometrong papalayo sa Maynila ay tila isang pagdistansya mula sa kanyang dating buhay. Natagpuan niya si Mang Celso sa isang maliit na bahay sa gilid ng isang palayan. Ang dating mayordomo na laging tuwid ang tindig at nakasuot ng plansadong uniforme ay isa na ngayong matandang lalaki na nakasuot ng simpleng sando at shorts. Ang kanyang balat ay kulubot na at sunog sa araw. Nang makita siya ni Mang Celso, ang unang reaksyon nito ay gulat na agad na napalitan ng takot. "Senyorito Bantugan," nanginginig ang boses ng matanda. "Anong ginagawa ninyo rito?" "Mang Celso, kailangan ko po kayong makausap," sabi ni Bantugan, sinubukang gawing mahinahon ang kanyang boses. "Wala po akong alam sa kahit ano," mabilis na sagot ng matanda. Aatras na sana papasok sa kanyang bahay. "Matagal na po akong umalis sa hacienda. Wala na po akong kinalaman sa inyo." "Tungkol po ito kay Kuya Kislap," sabi ni Bantugan. At sa pagbanggit ng pangalang iyon, natigilan si Mang Celso. At tungkol kay Lihim, ang takot sa mga mata ng matanda ay nahaluan ng lungkot. Pinapasok niya si Bantugan sa kanyang simpleng tahanan. Sa loob, nag-alok ito ng isang basong tubig. "Mang Celso, kayo po ang pinakamatagal na nagsilbi sa pamilya. Alam kong nakita ninyo ang lahat," panimula ni Bantugan. "Alam kong may alam kayo sa nangyari noong gabing iyon." Umiling si Mang Celso, ang mga matay nakatitig sa sahig na kawayan. "Bata pa lang kayo, alaga ko na kayo. Si Senyorito Kislap, parang anak ko na rin yon. Mabuting bata yon, mapagmahal. Kung ganun po, tulungan ninyo akong bigyan siya ng hustisya." "Hindi ko kaya, Senyorito," halos pabulong na sabi ng matanda. "Makapangyarihan ang ama ninyo. Ang buhay ko, ang buhay ng pamilya ko. Pinalaki ko ang mga anak ko sa tulong ng mga Montesillo. Hindi ko kayang kalabanin sila." Nakita ni Bantugan ang hirap sa kalooban ng matanda. Hindi niya ito masisisi, ngunit hindi siya susuko. "Hindi ko po hinihingi na kalabanin ninyo sila," sabi ni Bantugan. Ang kanyang boses ay basag na sa emosyon. "Hinihiling ko lang po na tulungan ninyo akong alalahanin ang kuya ko. Hindi bilang isang kahinaan, kundi bilang isang taong umibig at ipinaglaban ng pag-ibig na yon." Isinalaysay ni Bantugan ng lahat, ang tungkol kay Lihim, sa mga bata, sa pag-amin ng kanyang mga magulang. Habang nagsasalita siya, ang luha ay tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi na niya ito napigilan. Hindi ito luha ng isang amo na humihingi ng pabor, kundi luha ng isang kapatid na nagluluksa at humihingi ng tulong. Ang itsura ni Bantugan, ang kanyang gusot na damit, ang kanyang pagod na mukha, ang kanyang taos-pusong pighati, ang siyang tuluyang bumasag sa pader ng takot ni Mang Celso. Tumayo ang matanda at naglakad patungo sa isang lumang aparador. Mula sa ilalim ng mga nakatuping damit, kinuha niya ang isang maliit at makapal na kwaderno. Maalikabok na ito at naninilaw na ang mga pahina. "Hindi ako nakapag-aral ng mataas, Senyorito," sabi ni Mang Celso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang kwaderno kay Bantugan. "Pero marunong akong magmasid
At isinusulat ko ang lahat ng napapansin ko. Isang journal. Binuksan ni Bantugan ang journal. Ang sulat kamay ay luma, ngunit malinaw. Nobyembre 14. Nag-usap si Senyorito Kislap at si Don Gahom sa library. Rinig ko ang sigawan. Hindi mo sisirain ang pangalan natin, sabi ng Don, Nobyembre 15, gabi. Nakita kong lumabas si Don Gahom mula sa garahe. May dala siyang mga gamit. Kakaiba ang amoy. Parang langis. Nobyembre 16, ang araw ng aksidente. Pinapunta ako ng Don sa pinangyarihan. Linisin mo ang lahat, Celso. Siguraduhin mong walang matitira. Nakita ko. Ang preno ng sasakyan. Tila sinadya. Bawat salita ay parang isang martilyong pumupukpok sa huling piraso ng pag-aalinlangan sa puso ni Bantugan. Ito na. Ang patunay. Isang talaan ng mga huling araw ni Kislap mula sa pananaw ng isang taong tahimik na nakamasid. Salamat po, Mang Celso, sabi ni Bantugan. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng kahit anong pera. Salamat po. Nang akmang aalis na si Bantugan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan niya itong sinagot. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Ang private investigator. Sir Bantugan, may balita ako. Nahanap ko ang babae. Hindi siya ang kumuha sa kanya. Kusa siyang tumakas pagkatapos. Isang bus ticket. Papuntang Bicol. May address ako ng posibleng tinutuluyan niya. Isang bagong pag-asa ang sumabog sa dibdib ni Bantugan. Hawak niya sa isang kamay ang nakaraan. At sa kabilang kamay, ang posibleng daan patungo sa hinaharap. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ito. Ang biyahe ni Bantugan, papuntang Bicol ay isang paglalakbay na pinatatakbo ng purong pag-asa. Bawat pag-ikot ng gulong ng bus ay isang hakbang palapit sa hustisya, isang hakbang palapit kay lihim. Ang address na ibinigay sa kanya ay para sa isang maliit na parokya sa isang liblib na bayan sa Sorsogon. Isang lugar na perpekto para magtago. Para kay lihim, ang simbahan ay naging kanyang santuaryo. Ang amoy ng mga kandila at lumang kahoy ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa tulong ng mabait na pari, nabigyan sila ng isang maliit na silid sa likod ng kumbento. Dito, sa harap ng altar, ipinagdarasal niyang sana ay matapos na ang lahat. Ipinagdarasal niyang sana sa paglayo nila ay mahanap na ni Bantugan ang sarili nitong kapayapaan. Ang hindi niya alam, ang kapayapaang yon ay kasalukuyang bumabagtas sa mga probinsya para hanapin siya. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa pasilyo ng simbahan at ang kanyang mga anak ay tahimik na naglalaro sa hardin. Isang anino ang tumakip sa sikat ng araw. Nag-angat siya ng tingin. At doon, nakatayo sa may tarangkahan, ang lalaking pilit niyang tinatakasan. Si Bantugan. Mukha itong pagod, mas payat, at ang mga dati mamahaling damit ay napalitan ng simpleng t-shirt at maong. Ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa kaysa dati. Ang unang naramdaman ni Lihim ay takot. Agad niyang tinawag ang kanyang mga anak, handang tumakbo muli. Lihim, sandali! Tawag ni Bantugan. Lumapit ito ng dahan-dahan, ayaw siyang takutin. Pakiusap, huwag ka nang tumakbo. Hindi na ako papayag na iwan mo ako ulit. Umalis ka na, Bantugan. Nanginginig ang boses ni Lihim. Kami ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi mo kami nakita, kung hindi ko kayo nakita, mananatili akong bulag sa katotohanan habang buhay. Putol ni Bantugan. Hindi kayo ang problema, Lihim. Sila. At mayroon na akong patunay. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Bantugan ang luma at marupok ng journal ni Mang Celso. Maingat niya itong ibinigay kay Lihim. Ano to? Basahin mo. Nag-aalangan man, binuklat ni Lihim ang mga pahina. Binasa niya ang bawat salita na isinulat ng matandang mayordomo. Ang tungkol sa sigawan,
ang tungkol sa amoy ng langis, ang tungkol sa preno ng sasakyan. Ang bawat pangungusap ay isang matibay na piraso ng ebidensya na bumuo sa isang nakakakilabot na larawan. Ang pagkamatay ni Kislap ay hindi aksidente. Ito ay isang pagpaslang. Nang matapos siyang magbasa, ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang takot na matagal nang nananahan sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Galit. Isang matuwid na galit. Tumingin siya kay Bantugan at sa unang pagkakataon, wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ano ang plano mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Hinawakan ni Bantugan ang kanyang mga kamay. Uuwi tayo sa Maynila. Haharapin natin sila. Ngayong gabi, may gaganaping charity ball ang Montesillo Foundation. Nandoon ang lahat. Ang media, ang matataas na tao sa lipunan. Doon natin isisiwalat ang lahat. Natatakot ako, aminado ni Lihim. Alam ko, sagot ni Bantugan, hinigpitan ng hawak sa kanyang mga kamay. Pero kasama mo ako ngayon. Hindi na kita iiwan, hindi na kita bibitawan. Sabay nating haharapin ito. Sa mga mata ni Bantugan, nakita ni Lihim ang katapatan. Nakita niya ang anino ng Kislap na minahal niya, ang parehong tapang, ang parehong determinasyon, at sa sandaling iyon, ang tiwala ay muling nabuo. Tumango siya. Habang ang isang lumang bus na sinasakyan ni Bantugan, Lihim at ng mga bata ay bumibiyahe pabalik sa magulong syudad ng Maynila, isang ibang mundo naman ang naghahanda sa gitna ng Makati. Sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel, ang mga tunog ng nag-aasintang mga instrumentong pang-orkestra ay sumasabay sa lagitik ng mga kopita ng champagne. Ang mga pinakamayayaman at pinaka-impluwensyal na tao sa Pilipinas ay nagtipon-tipon, nakasuot ng kanilang mga magagarang gown at tuxedo. Ito ang taunang gabi ng pag-asa ng Montesillo Foundation. Sa gitna ng lahat, si Gahom at Silvana Montesillo ay ang larawan ng perpektong kapangyarihan at karangyaan. Ngumingiti sila sa mga kamera, nakikipagkamay sa mga politiko, at tumatanggap ng mga papuri para sa kanilang ginintuang puso. Para sa mundo, sila ay mga pilantropo, mga anghel. Napakagandang gabi, hindi ba mahal? Bulong ni Silvana kay Gahom habang pinapanood ang kanilang mga bisita. Gaya ng dapat. Sagot ni Gahom, isang maliit na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang problema ay naayos na. Ang negosyo ay matatag. At ang pangalan natin ay mas malinis pa kaysa dati. Hindi nila alam na habang ipinagdiriwang nila ang kanilang pekeng tagumpay, ang hustisya na matagal na nilang ibinaon sa limot ay kasalukuyang bumabagtas sa EDSA. Sakay ng isang pampublikong bus, papalapit ng papalapit. Huminto ang bus sa terminal. Gabi na nang makarating sila sa Maynila. Mula roon, sumakay sila ng taxi. Bawat metro na nilalakbay ng taxi ay nagpapabigat sa hininga ni Lihim. Sa wakas, huminto sila sa tapat ng isang nagliliwanag na gusali. Ang hotel. Mula sa labas, tanaw nila ang mga kumikinang na ilaw at ang mga anino ng mga taong nagsasayawan sa loob. Ang musika ay maririnig kahit sa labas. Bumaba sila ng taxi, kasama nila si Mang Celso na sinalubong sila sa terminal, ang mukha'y determinado na rin. Nakatayo silang apat, sina Bantugan, Lihim, Mang Celso, at ang journal na hawak ni Bantugan sa harap ng palasyo ng kasinungalingan. Huminga ng malalim si Bantugan at bumaling kay Lihim na mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang mga anak. Tinitigan niya ito sa mata, ang kanyang tingin ay isang pangako ng lakas. Handa ka na ba? Ang malaking pinto ng Grand Ballroom ay bumukas. Ang masayang tunog ng orkestra at ang halakhakan ng mga bisita ay biglang humina, napalitan ng mga bulungan nang ang isang hindi inaasahang grupo ay pumasok sa loob. Sa gitna,
Si Bantugan Montecillo, wala na ang kanyang mamahaling tuksido. Nakasuot lamang siya ng simpleng itim na polo at slacks, ngunit ang tindig niya ay mas matikas kaysa dati. Sa kanyang tabi, si Lihim Paraiso, hawak ang mga kamay ng kanyang kambal na anak na may pagtataka at takot sa kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang nagkikislapang paligid. Ang kanilang mga simpleng damit ay isang malaking kontradiksyon sa karangyaan ng lugar. Sa kanilang likuran, isang matandang lalaki na may mukhang pamilyar sa mga matatagal ng empleyado ng Montecillo, si Mang Celso. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang isang charity event ay mabilis na bumaling sa eksena. Ito ay mas malaking balita. Sa entablado, natigilan sina Gahom at Silvana. Ang ngiti sa mukha ni Silvana ay naglaho, napalitan ng purong pagkagimbal. Si Gahom naman, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang galit na nagsasabing, "How dare you?" Naglakad si Bantugan ng diretso. Hindi pinapansin ang mga bulungan at ang mga flash ng kamera. Bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Hinayaan niya si Lihim, ang mga bata, at si Mang Celso sa isang tabi, malapit sa ilang mga reporter na palihim na niyang kinausap kanina. Pagkatapos, umakyat siya sa entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng nagulat na MC. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit umaling-awngaw sa buong ballroom. Ang orkestra ay tuluyan ng tumigil. Ang lahat ay nakikinig. "Kilala ninyo ako bilang si Bantugan Montecillo, ang tagapagmana ng imperyong ito. Ngayong gabi, tinawag ninyo itong Gabi ng Pag-asa. Ngunit ang totoo, ang pundasyon ng pag-asang ibinibigay ng pamilyang ito ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, krimen at dugo." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Sinubukan siyang pigilan ni Gahom, ngunit hinarangan siya ng ilang security personnel na tapat pa rin kay Bantugan. Sa loob ng 6 na taon, pagpapatuloy ni Bantugan, ipinaniwala tayong lahat na ang aking kapatid, si Kislap Montecillo, ay namatay sa isang aksidente. Iyan ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat. Itinaas niya ang journal ni Mang Celso. "Ang hawak ko ay isang patunay. Isang talaan ng mga huling araw ng aking kapatid. Isang talaan ng isang planadong pagpatay." Itinuro niya ang kanyang mga magulang. Pinatay nila ang sarili nilang anak. At bakit? Dahil umibig siya sa isang babaeng hindi nila kalibel. Isang babaeng nagngangalang Lihim Paraiso. Ibinaba niya ang kanyang kamay at itinuro si Lihim, na ngayon ay nasa gitna ng atensyon ng lahat. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang ulo ay nakataas. Pinaratangan nila siyang magnanakaw at ipinatapon para pagtakpan ang kanilang krimen. Sigaw ni Bantugan. Pero ang tanging kasalanan ni Lihim ay ang magmahal at ang magdala sa kanyang sinapupunan ng mga tunay na tagapagmana ng Montecillo, ang mga anak ng aking kapatid. Itinuro niya sina Sinag at Ulap. Ang mga bata, na hindi naiintindihan ng lahat, ay lalong humigpit ang yakap sa kanilang ina. Ang revelasyon ay parang isang kidlat na tumama sa buong ballroom. Ang mga apo ng Montecillo, na buhay sa tambakan, at ang golden boy ng pamilya, isang biktima ng pagpaslang. Mga kasinungalingan. Lahat yan ay gawa-gawa lang ng isang desperadong babae. Sigaw ni Silvana, sinusubukang iligtas ang kanilang pangalan. Kung ganoon, bakit hindi natin pakinggan ang sasabihin ng isang taong nanilbihan sa inyo sa loob ng 40 taon? Hamon ni Bantugan. Ibinigay niya ang signal. Lumakad si Mang Celso papunta sa entablado, nanginginig ngunit determinado. Kinuha niya ang mikropono. "Ako po si Celso de Guzman. 40 taon po akong naglingkod sa pamilya Montecillo. At saksi po ako," sabi ng matanda.
Ang kanyang boses ay basag, ngunit malinaw. Saksi ako sa pagmamahalan ni Senyorito Kislap at ni Lihim. Saksi ako sa galit ni Don Gahom. At saksi ako sa mga ebidensyang pinilit niyang ipatago sa akin mula sa pinangyarihan ng tinatawag nilang aksidente. Iyon na ang huling dagok. Ang testimonya ng isang tapat na lingkod ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong dokumento. Gumuho ang mundo ni Gahom at Silvana. Ang kanilang maskara ng kabutihan ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang mga halimaw sa likod nito. Ang mga bisita ay umurong palayo sa kanila. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash, kinukunan ng kanilang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga pulis na tinawagan na pala ng mga reporter ay nagsimulang pumasok sa ballroom, si Bantugan ay bumaba ng entablado. Nilapitan niya si Lihim. Wala silang sinabi. Sa gitna ng ingay, ng mga sigawan, at ng nagbabagong takbo ng kanilang buhay, tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap. Tinitigan niya si Lihim at sa pagkakataong ito, nakita niya hindi lang ang babaeng kailangan ng tulong, kundi ang isang babaeng napakatatag, isang ina, isang survivor. Dahan-dahan, iniabot ni Bantugan ang kanyang kamay. Nanginginig man, dahan-dahan ding itinaas ni Lihim ang sa kanya at ipinatong ito sa palad ni Bantugan. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binitawan. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong yumanig sa pamilya Montesillo ay dahan-dahang napalitan ng bagong balita, ngunit ang epekto nito ay nanatili. Ang Montesillo Prime Holdings ay bumagsak, ngunit hindi tuluyang naglaho. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni Bantugan, ito ay dumaan sa isang malaking pagbabago, isang corporate restructuring na nakabatay hindi na sa kasakiman, kundi sa integridad. Ang unang ginawa ni Bantugan ay gamitin ang malaking bahagi ng kayamanan ng pamilya para itayo ang Kislap Paraiso Foundation. Isang organisasyong nakatuon sa pagtulong sa mga batang lansangan at mga pamilyang nabubuhay sa kahirapan. Isang tunay na gabi ng pag-asa, hindi na isang pagkukunwari. Ang Hacienda del Silencio, ang mansyon na naging saksi sa napakaraming kasinungalingan, ay ibinenta. Ang tanging itinira ni Bantugan ay isang maliit na bahagi ng lupain. Isang burol kung saan madalas maglaro noon sina Kislap at Lihim. Isang umaga, dinala ni Lihim ang mga bata sa isang sementeryo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatayo siya sa harap ng isang lapida na may pangalang Kislap Montesillo nang walang takot. Dati, ang lugar na ito ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Ngayon, isa na itong simbolo ng kanyang tagumpay. Sino po siya, inay? Tanong ni Ulap na nakatingin sa larawan sa lapida. Hinaplos ni Lihim ang pisngi ng anak. Siya ang papakislap ninyo. Sagot niya, ang kanyang boses ay malambing at payapa. Isa siyang bayani at mahal na mahal niya kayo. Naglagay siya ng isang pumpon ng puting bulaklak sa paanan ng lapida. Walang luha. Tanging isang tahimik na pasasalamat. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, nakapagpaalam siya ng maayos. Pagtalikod niya, naghihintay sa di kalayuan si Bantugan. Nakasandal sa kanyang sasakyan, binibigyan siya ng espasyo para sa kanyang pribadong sandali. Ang relasyon nilang dalawa ay dahan-dahang namukadkad, hindi sa paraang biglaan, kundi sa paraang natural at totoo. Hindi siya ang pumalit kay Kislap, siya si Bantugan, ang lalaking tumulong sa kanyang bumangon, ang lalaking naging sandigan niya. At sa mga mata ni Sinag at Ulap, siya ay hindi lang isang tito, siya ang kanilang Papa Banti. Okay ka lang? Tanong ni Bantugan nang makalapit si Lihim. Ngumiti si Lihim, isang tunay at magaan ng ngiti. Oo, sa wakas, okay na ako. Pumunta sila sa burol na itinira ni Bantugan. Sa tuktok nito, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, naglatag sila ng isang banig. Mula roon,
Tanaw ang luntiang paligid at ang asul na kalangitan. Papa Banti, paliparin na po natin. Masayang sigaw ni Sinag. Hawak-hawak ang isang malaking saranggola na hugis ibon. Tumawa si Bantugan at kinuha ang saranggola. Sige ba? Tulungan mo ako, ulap. Habang pinapanood ni Lihim ang tatlo na masayang nagtatakbuhan, sinusubukang paliparin ang saranggola. Isang pakiramdam ng kaligayahan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang kaligayahang simple, totoo, at pinaghirapan. Lumapit si Bantugan sa kanya matapos mapalipad ang saranggola na ngayon ay matayog na sumasayaw sa hangin. Umupo ito sa kanyang tabi. Naaalala mo ba? Tanong ni Bantugan, nakatingin sa saranggola. Ang ibong kahoy na gawa ni Kuya. Tumango si Lihim. Ang simbolo raw ng kalayaan. Tingnan mo ngayon, sabi ni Bantugan, at lumingon ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi na niya itinatago. Malaya na tayo, Lihim. Kinuha niya ang kamay ni Lihim. Noong una kitang nakita sa tambakan, ang gusto ko lang ay itama ang mali. Ang tubusin ang kasalanan ng pamilya ko. Pero habang tumatagal, hindi na lang yon ang dahilan. Ikaw na, kayo na. Huminga siya ng malalim. Lihim, hayaan mo sana akong maging bahagi ng bagong paraisong ito. Hayaan mo akong tulungan kang buuin ang mga pangarap na binuo ninyo noon ni Kuya. Hayaan mo akong mahalin ka, hindi bilang kapalit niya, kundi bilang ako. Hindi sumagot si Lihim. Sa halip, dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Bantugan. Pinanood nila ang kanilang mga anak na masayang naghahabulan sa ilalim ng saranggola. Ang hangin ay sariwa, ang araw ay mainit, at ang paligid ay payapa. Dito, sa ibabaw ng mga abo ng isang madilim na nakaraan, itinayo nila ang kanilang bagong simula. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng sakripisyo, katotohanan, at isang pag-ibig na kayang maghilom ng kahit anoong sugat. Ang kanilang paraiso. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na gaano man kadilim ang nakaraan, laging may sisikat na bagong umaga. Ang hustisya, kahit gaano katagal, ay darating. At ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa pangalan o kayamanan, kundi sa kakayahang bumangon at magpatawad. Ang aral ng ating kwento, huwag tayong matakot na harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Dahil sa dulo, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa paglalakbay ni Bantugan at Lihim. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.